May mga pananagutan sa paggamit ng pera ng bayan na naiiwan lang sa audit process. Kumbaga, bibigyan ng pera yung politiko o ahensya o departamento. Gagastusin nila, hindi natin alam kung saan nila ginagastos. At pagkatapos, pag pinag-audit sila ng COA, hindi sapat ang kanilang mga isinusumite at hindi ka panipaniwala, kumbaga. Hindi sapat, hindi ka panipaniwala, therefore hindi ka tanggap-tanggap. Hindi man tanggapin at bibigyan ng notice of disallowance ang ahensya o politiko, ay hindi nakakaapekto sa pagkakataon ng isang opisyal na muling tumakbo sa halalan. Okay ba yun? Oo. Tapos ito pa, ito ang isa sa mga lumitaw dahil sa interview natin with former COA Commissioner Heidi Mendoza, sinabi niya na dapat ding tingnan ng electoral reform bilang bahagi ng pagtugon sa mga kakulangan sa accountability ng mga opisyal sa paggamit ng pondo ng bayan. At sa ilalim ng kasalukuyang batas, hindi automatiko na nangangahulugan ang pagkakaroon ng notice of disallowance na bawal ng tumakbo ang isang opisyal. Dapat nga po yata ganun, ano? Nang tanungin po namin ng taong bayan, dapat bang payagan tumakbo ang mga hindi tumutugon sa notices of disallowance? Ang sabi nila, palagay ko hindi. Kasi ang ibig sabihin nun, may tinatago na sila. At pag nai-elect sila, kawawa na naman tayong mga Pilipino. Hindi na dapat tumakbo. Hindi nga sila tumutugon, wala silang ginagawa. Dapat talaga, yung kailangan, yung masipag, yung maaasahan ng mga tao. Siyempre hindi po kasi ang dami na nga pong katiwalian na nangyayari sa gobyerno ngayon. Ang hirap naman po nilang pagkatiwalaan na kasi kailangan po natin ng transparency at yun po yung sigaw po ng taong bayan. Disagree ako doon kasi bakit hindi sila mag-aano? Kasi bakit? Para corrupt lang ulit or walang transparency? simple lang naman ang mga sagot dyan, kaya lahat sila pare-pareho. Kung hindi tumugon doon sa accountability, dapat hindi payagang tumakbo. Pero ang tanong ngayon, paano ba natin ma-enforce itong mga electoral reforms na ito papalapit ng 28, hindi ba? 2028, para malaman kung posible at makatwiran bang gawing bahagi ng electoral accountability ang ganitong pananagutan. Makakausap natin isa sa mga pangunahing tagapagtaguyod ng malinis at makatarungang halalan. Kasama natin ngayon ang National Citizens Movement for Free Elections or NAMFREL National Chairperson Angel Lito Averia Jr. Good morning po, Sir Lito. Magandang umaga sa inyong dalawa, Corina and Willard. Oo, naaalala ko pa yung NAMFREL nung panahon ni Joe Concepcion. Oo, yung unang-una, talaga ang babagsik nila nung mga panahon na yon, ano? Nagsimula sa snap elections noong 1986. Yes, talaga who's who yun. Sa ngayon po ba, kumusta na ang NAMFREL? Well, we have transformed, no? Bukod doon sa ginawa nga namin noong 1986. Actually, nag-umpisa yan, 1984 Batasang Pambansa Elections. Yun yung kauna-unahang... Kasama na po kayo doon? Yes. Wow. Kasi ang NAMFREL was established in 1983. No? Anyway, through the years, nagta-transform din, nakikisabay kami sa developments ng technology. No? Yung teknolohiya talagang ginagamit ng NAMFREL. Yung kauna-unahang quick count nung araw, ginamitan na yan ng mga PC. No? So, tsaka lahat ng teknolohiya na available at that time. Ngayon, ginagamit namin, pati AI, nire-research na namin ngayon kung paano magagamit ng mabuti sa ating halalan. Ayun. Well, mamaya pag-usapan natin yung makina at yung posibilidad ng dayaan na naman sa 2028. Kasi itong pagpapalit po ng ating makina to Miro, na tama po ba untested sa kahit na anong bansa, pero pinalitan pa rin nila? Merong mga reports kami nakita sa aming pangangalap, halimbawa, nagamit na siya sa isang bansa sa Africa, halimbawa, no? Africa? Oo. Oh, Sa halalan doon. Talamakandayaan doon. Oh. No? So, may mga pinagamitan na rin siya previously. Okay. Ang amin lang tinutulak ngayon is, sana, kasi meron nakalagay doon sa batas, must have been used, ano, in prior electoral exercises. Ang sinasabi namin sa COMELEC ay, payagan naman yung mga Pinoy, yung mga develop nating software, na siya ang gamitin. Correct. Ang No? gagaling natin dyan.
Correct. So, nagpapadala tayo ng mga ating mga programmer, systems analysts sa ibang bansa, sa malalaking kumpanya, even sa airlines. Ano? Bakit hindi magamit dito sa atin? May mga gumagawa naman ng election systems dito sa atin na hindi makapasa-pasa dahil dun sa requirement na yun under the law. So, ang sinusulong namin is to reform the law and tanggalin yung requirement na yun. Okay. Kasi baka ginamit lang sa Africa yun para maging eligible. Dito sa Pilipinas, hindi imposible yun, ha? Kung talagang desidido sila. Okay, bago tayo mapunta dyan sa usapang makina na gagamitin sa 2028, sa pananaw po ba ng NAMFREL, dapat magkaroon ng iba pang mga electoral reforms kasama na yung tinatawag na electoral consequence laban sa isang opisyal na hindi tama ang liquidation ng budget na binigay sa kanya at nabigyan ng notice of disallowance? Marami kami sa yung electoral reform agenda ng NAMFREL, ano? At isa na 'yan, no, yung accountability nga, electoral accountability. Nabanggit kanina nung na-interview ninyo, yung transparency. Dapat mag-umpisa rin yung transparency dun sa budgeting ng Kongreso mismo. Correct. Dahil yun ay hindi natin nakikita. No, magkano ba ang budget per congressman or per senator? Hindi natin nakikita lahat 'yun. No. Ngayon, doon sa notice of disallowance, ito ay isang findings pa lang ng COA, no, ng Commission on Audit, at hindi pa ito pinal. Kapag nagiging pinal yan, pagka nag-issue na ng notice of final decision ng COA, kakibat nito ay yung order of execution. Kasi nga, sinasabi natin, usapang legal ito, no? Yung sinasabi nga ng mga abogado na due process. Okay. So yung due process, kailangan ang basihan natin na siguro doon sa election reform natin, ang imungkahin natin kapag may final decision na yung COA doon sa kanilang findings at saka siguro makipagtrabaho siya sa COMELEC para yung mekanismo na pag-prevent ng isang kandidato na tumakbo o pag-disqualify ay ma-define ng mabuti. Okay, pero what can the NAMFREL do? I mean, sa ngayon, hindi pa ho kami makakuha ng kopya nitong notice of disallowance na apparently, marami na ang mga nakatanggap. Nagkalat na nga daw po yan at bibihira lang yung may nagsosoli ng pera o kaya ay gagawa ng bagong liquidation na magiging katanggap-tanggap. And yet, hindi sila pinapapanagot at pinapayagan pa silang tumakbo ulit. So what can the NAMFREL do? Again, ang sinusulong natin ay transparency, lalo na sa government agencies. Ano? Yung sa COA, kailangan isulong din natin yung higher transparency standards para nga hindi na itatago itong mga reports na ito, no, sa mata ng publiko. Kailangan nating itulak yan. Ngayon, ang NAMFREL, nakikipagtrabaho, nakikipag-ugnayan din sa COMELEC para nga ma-address itong issue na ito. Tulad na lang dun sa SOSE, yung Statement of Expenditures, no? Contributions and expenditures. Kailangan talaga transparent yan. No? So may mga pamamaraan na pumapayag ang COMELEC na i-release itong SOSE sa public. In fact, pinapublish na nila sa kanilang website. Kailangan lang gawan natin ng mekanismo para maproseso natin na mabuti ito. Itong halimbawa, Sir Lito, na panukala na panagutin itong mga opisyal na may halimbawa notice of final decision na ang COA at di nakapagbalik ng pera ng bayan, kailangan pa bang amendahan ng Kongreso yung Omnibus Election Code o simpleng COMELEC resolution lang ay pwede na? Mas matibay siguro kung isa sa batas yan, no? Although may mga administrative procedures na kung lumabag sa batas, halimbawa yung paggamit nga ng pondo, ay pwede nang mabigyan ng penalty ang isang public official. Pero kung idadaan natin sa electoral reforms, mas mabuti na gawin sa electoral reforms. Okay. Through Congress. Kasi Oo. merong mga may mga incumbent officials, pati nga daw po mga mayor, merong mga notice of disallowance. So hindi ba dapat isa publiko yan? Dapat isa publiko para malaman naman ng mga botante bago sila bumoto? Tama kayo. And, no? and the agency that will do that is COA. Kumbaga, i-list na nila. Oo. Kasi wala namang panahon ng botante na tignan pa suyurin yung bawat COA report, di ba? Oo, I-upload nila sa website. Yes. O di kaya yung i-require din ang mga public officials na i-publish yung kanilang paggastos ng public funds. It's public funds, no?
Kaya kailangan may accountability yan. Okay, kaya nga po. So, ang magagawa lang po ba ng NAMFREL ay sumulat sa Congress or make representation in Congress? O, I mean, ano po ang ating plan of action? Ang nagagawa namin ay isulong itong advokasya sa electoral reforms. Kasama na sa reforms na yan, itong pagsasiwalat ng mga yung disclosure ng ating mga public officials on how they use public funds. No? Unfortunately, siyempre, yung aming magagawa lamang dyan ay makipag-participate sa Kongreso kung paano ibabalangkas itong mga batas na ito. No? Mahirap, malaking challenge talaga yan. So time immemorial talaga marami na kaming isinusulong na reforms at apektado dito yung mga elected officials mismo eh. No? So parang it's not to their interest na isulong, no? So kailangan talaga may panawagan ng taong bayan na isulong din itong mga reforma na ito. Okay, meron po bang mga panuntunan existing panuntunan ng mga ang COMELEC na hindi nila sinusundan? Halimbawa, we found out that they have the facility for fraud auditing. Meron pa po bang mga bagay for the benefit of clean and honest elections na hindi natutupad o hindi ginagawa? Well, yun nga yung challenge natin. Unang-una, nagtatag ang COMELEC nung office ng Political Finance and Affairs Division nila, na sila ang sumusuri ng mga reports ng mga elected officials doon sa tinatawag nga nating SOSE. Kinakailangan lang nila talaga ng mga forensic auditors para makita nga ng mabuti itong mga. So may kakulangan pa rin yung division na yon ng COMELEC para nga maproseso itong mga SOSE na ito. Kailangan suportahan din natin yung pagbubuo nitong or palakas nitong division na to ng COMELEC para maproseso lahat ng SOSE. Kumbaga, kailangan pa nila ng karagdagang auditors, halimbawa, ano po? Hindi lang auditors, forensic auditors. Where do you find those? From SGV? Kokonti yung ating forensic auditors. Okay. So, kung lahat po yan hindi mangyari, paano na naman po ang ating 2028 elections? Yun yung ating flood control program. Inabot na uli ng tag-ulan. Yung buwas ng ating southwest monsoon, wala pang nangyayari. Dahil nga sa kakulangan ng kaalaman para himayin lahat ito. Pero okay, let's go back to hindi tumugon sa mga requirements. Well, una, wala po sa requirements. Wala po ba sa requirements ang lahat ng mga kakandidato yung wala kang pananagutan or pending na pananagutan? Especially when it comes to public funds? Ang kakulangan siguro nga yung reporting ng paggamit ng budget nila. No, kailangan na iba lang kasi yan na kasama sa electoral reforms. Kasi nga to account properly for the funds that they use, the public funds that they use. Obviously, but the question is, hindi po ba kasama sa existing ngayon na automatic disqualification kapag meron pong notice of disallowance? Wala po sa ating batas. As it exists today, walang ganon. No? Ay, walang ganon. Tapos hindi mo maasahan ng mga congressman, senador ngayon na gumawa ng batas na lahat lahat sila meron nun eh. Oo. So, ano po ang dapat gawin? Kailangan po bang mag-file sa Supreme Court or ano po ang hakbang? Well, ang hakbang namin nga, yung advocacy yan na itinutulak namin, kasama yan sa Electoral Reforms Program ng NAMFREL. Kailangan lang natin talaga na may public call din, malakas na public call for accountability and transparency. Halimbawa, lately si COMELEC Chairman George Garcia announced na mayroon ng requirement ang mga maghahain ng COC, kailangan pumirma rin sila na wala silang conflict of interest. Siguro pwedeng maging requirement din na wala na silang, kumbaga, pananagutan sa COA. Pumirma rin sila, Yes, but the message has to be clear eh. Kumbaga, para makinig ang COMELEC, kailangan malinaw kung ano yung panawagan. Kasi, iniisip ko lang, kung tayong dalawa lang Willard ang nag-uusap ditong dalawa, hindi tayo papansinin nitong COMELEC, hindi ba? Kailangan talaga makasama siya sa isang malaking grupo like NAMFREL or others
para ipanawagan na isama sa electoral reform na kapag may notice of disallowance ka na hindi mo pinansin, hindi ka pwedeng tumakbo. Hindi ba? Okay, so paano po natin mababalanse ang dalawang prinsipyo? We really have to, yung karapatan ng isang tao na tumakbo at yung karapatan naman ng publiko na magkaroon ng accountable na mga opisyal. So ito ay dapat dumaan palagay ko sa either korte o sa Committee on Electoral Reform sa Congress or mismong ang COMELEC mismo. Yun ba yung tatlong paraan? Maaring mga paraan yung mga yun, ano? Ang COMELEC ngayon, agresibo din sa pagpapatupad ng ating mga batas. Ini-explore nila yung boundaries ng batas eh. No? So pwede sigurong explore ng COMELEC yan on the action on candidates na hindi pinapansin nga yung notice of disallowance. O kung meron mang finality na ang desisyon ng COA, dapat pansinin din ng mga tumatakbo sa posisyon. Pero ang mas malakas dyan talaga, sulong natin sa Kongreso, both houses of Congress. Ang ating challenge dyan ay it would be against the interest of our politicians. May mga nakikita ba kayong champion for electoral reforms in House and Senate, sir? Meron naman. May mga champions dyan na talagang may electoral reforms, no? Katulad nga nitong reforms natin sa automated election system sa Senate. May mga sumusulong na rin ng mga reforma para maisaayos yung ating automated election system. Ayun. Okay, so ganito pa lamang kaaga, dapat pinag-uusapan na yung electoral reforms at yung pagbabantay kung paano sisiguraduhin walang mandadaya diyan sa Miro system ng ating eleksyon. Ano po? So, sinisimula na po ninyo ito? Nagsisimula na kami ng in fact, yung mga projects namin ngayon, yun nga, sinabi ko sa inyo, ginagamit namin ng teknolohiya. May mga proposal kami sa COMELEC na gagamit sa darating na 2028 elections ay yung paggamit nga ng QR code, no? Na mas mabilis namin mapoproseso yung mga datos. Yung collection yan kasi itatransmit lang ng mga volunteers namin yan. In fact, yung aming gagawin para sa Bangsamoro elections sa darating na September 14, gagamitan niya ng ganong teknolohiya. No? For 2028, ang aming minumungkahi ulit, yung pilot na binanggit natin kanina offline, ay yung pagbasa naman ng QR code sa mga resibo. No? Para malam kung magmamatch yung bilang via the QR codes at yung bilang na sinagawa ng makina. No? Okay. So, yan ay mga ilang solusyon para malaman namin kung accurate o tama yung pagbibilang ng mga makina. Kaya nga, hindi ba? Sabi ko nga, Willard, kinikwento ko kanina kay Sir Lito na may mga syudad na, well, syempre yung mga natalo po ang nagkukwento nito, no, na bawat presinto ay may dagdag na 20,000 voters more than the registered voters. Kumbaga dumagdag, tigda 20,000 uniformly. Anong ibig sabihin nun? Na-hack yung sistema. May program, kumbaga, Yes. na sinubo sa makina. Yes, Oo. or I don't know, backroom, I don't know how you do it, pero di ba yun nga yung advokasya ng isang vice mayor sa Norte, na nahahack yan, na pwedeng mahack yan, at bago dumating ang mga numero sa COMELEC, wala, nahack na siya. Tapos hindi naman binibilang. Sino nagbibilang kung pareho ba yung number of registered voters sa lumalabas na numero? At ito ay isang syudad dito sa Metro Manila, ha? So, paano po yun masisiguradong hindi mangyayari? Well, kung ganyang kaso, no, there must have been collusion or conspiracy na ma-atake nga yung makina by way of hacking it. Or even yung pag-generate nga ng program na tatakbo dun sa makina mismo. No? Wala pa kami nakikitang pruweba na nagawa yan. No? May mga pamamaraan naman para ma-secure natin din yung mga makina at yung software na ginagamit sa makina. So, kailangan lang siyasatin natin mabuti or i-research pa ng gusto yung mga claims na ganyan. So kailangan may mga position paper. Correct. Dapat may position paper ang mga nagrereklamo. O yung nag-allege nga na may dayaan na gano'n, na nag-add ng 20, ipakita nila kung paano ginawa at sino yung gumawa. Kung mayroon silang proof na gano'n. Hindi, ang maipapakita lamang po nila sa inyo ay hindi tama yung registered voters sa actual voters. Tapos, wala naman siguro silang kapasidad para pag-aralan yan. O kaya kung sino ang gumawa, no? Actually, tinitingnan din namin yan, yung number of registered voters.
Kasi meron tayong nung 2025, doon sa aming mapping, no, ng registered voters, ang traditional voting corridor natin is from Pangasinan all the way down to the Quezon. Ngayon, may mga bago ng vote-rich regions, katulad ng Cebu, halimbawa. Nakikita natin dyan, or sa Mindanao, nakikita natin na yung surge on the number of voters does not match yung statistical estimates ng increase of voters. Kapag nakita namin yun sa isang lugar na merong ganong incident, inire-report namin yun sa COMELEC para pag-aralang mabuti yung voter registration naman. May gusto kong pahabol na itanong kay Sir Lito. Meron na namang panukala na i-postpone yung barangay and sangguniang kabataan elections. Bakit ang hilig-hilig nilang i-postpone itong Bakit BSK? nga ba? No? Ayaw Oo. nilang paalisin yung mga overstaying na barangay at mga overaged SK officials. Ano pong tingin ng NAMFREL dito? Nagagamit na pamamaraan yan, no, para mangalap ng boto ng suporta dun sa sa publiko. Kasi ang barangay, siya yung talagang nakaharap sa publiko, sa mga taong bayan, bawat barangay, at nakakakalap sila doon ng suporta. So suportahan na lang nila yung barangay. Kumbaga political tool siya. Aminin natin, yung barangay supposed to be non-partisan, no? Pero pagka yan ay nasuportahan na ng politiko, nagiging partisan yan. No? Isa yung pamamaraan para nga makapangalap ng mga boto sa taong bayan. Yun ang kailangan nating i-prevent sa pagsisiguro na yung ating halalan ay predictable and regular. Okay, so kung isa-summarize natin, ano-ano pong mga electoral reforms ang dapat pong ipaglaban ng publiko o gawa ng position paper this early para umabot po sa 2028? Unang-una, yung anti-political dynasty bill natin na isinusulong sa Kongreso. Yung control natin sa barangay, ang control ng political, it engenders actually sinusuportahan niyan yung pagbuo ng political dynasty. Doon pa lamang, Kaya pero meron na pong political dynasty. I'm sorry, Bill. is it a law already? Bill pa lamang. Bill Bill pa pa lang. lamang. So bill pa lang siya. So pwede pa siyang repasuhin. pwede pa. Oo. Pero parang hindi rin nila pinag-uusapan. Oo. Kasi Ayun. sabi, malabnaw yung version ng House eh. Oh, dribble na lang Oo. yan kasi yan ang gusto nilang bersyon eh. So, dribble na lang yan. So, hindi ba kayo humihingi ng meeting, sir, sa Congress para pag-usapan yan at maisulong ng mas mabilis? Ilang beses na kaming sumulat sa Kongreso ng posisyon ng NAVREL tungkol sa anti-political dynasty law. No? Again, against the interest of the politicians na naman yan. Right. No? Sila yung apektado dyan. Plus IRR, yung implementing rules and regulations Right. ng batas na yan. Okay, anti-political dynasty, pagkatapos, yung accountability po ng mga tatakbo. Isa yan sa mga isinusulong din ng NAVREL, no? Na kailangan nga may voluntary disclosure ang mga politiko sa paggamit ng public funds. Nabanggit ko nga kanina, dapat simulan siguro yung ating pagmamonitor doon sa budgeting ng Kongreso mismo sa kanilang mga miyembro. Magkano ba ang budget ng bawat politiko na nasa Kongreso, both houses, House of Representatives at saka sa Senate, para makita natin yan. At paano nila ginagastos yung budget na yan. Ngayon, kung merong COA findings, kailangan din ilatahala nila, may disclosure din. No? Na para malaman natin, may findings sa ganitong politiko. Okay, at Para hindi sila matutukan. dapat sila eligible para tumakbo. Yun nga yung sinasabi ko, kung ibabase lang sa notice of disallowance, hindi pa pinal yan. Ang sasabihin nila, walang due process kung doon pa lamang ay i-disqualify na sila. Sir, ayaw nga sumagot eh. Ayun na nga. Hindi po pinapansin, hindi binabalik ang pera, hindi nagpapaliwanag. Hindi lang nila pinapansin and then walang police power yung COA. Wala rin sa COMELEC kasi nga hindi yan kasama sa doon sa election laws. Yun ang pangalawa. Ano po ang pangatlo? Yung independence ng COMELEC, Sa ngayon, under the Omnibus Election Code, ito ay 1985 pa, yung opisina ng COMELEC sa mga lokal, from the provinces to the cities and municipalities, is provided by the local government units. Kailangan isulong natin yung independence ng COMELEC at magtatag na sa kanyang sariling opisina na walang impluensya ng incumbent, local official. Sa ngayon kasi, yung tauhan ng COMELEC, ang nire-refer sa kanila sa local office, provided din ng local official. Kailangan magtatag ng independent office, local offices, ang COMELEC.
Okay. So tatlo yon. Tatlo sa... Yung sa makina naman po. Well, magkakaroon ng bidding na naman. Ano? Sa ngayon, pinag-aaralan nga yung technical specifications para dun sa mga makina. No? Meron nga na... Yan ay pinag-aaralan din ng tinatawag na COMELEC Advisory Council. Yung sa tinatawag nga na ating automated election system, pati na yung overseas voting at saka yung transmission. So may tatlong sets ng specifications na pinag-aaralan ng ating COMELEC Advisory Council. Okay, Yan naman ang kailangan bantayan ngayon, no? Kaya nga, marami Oo. na yun. Tsaka those are all major. Bakit kaya hindi pinapansin yung mga yan? Importante yun, ha? Yung accountability and... Well, anyway, maraming salamat po sa inyong panahon, sir. At ito po yung aming isusulong. Advokasya na rin po namin yan dito hanggang mag-2028. No? Yan, partnerin natin sa pagbabantay ng boto ng bayan, NAMFREL Chairman Angelito Averia. Maraming salamat po. Maraming salamat sa pagkakataon. At ngayon po nalinawan tayo sa isyong ito. Ito po ang mga komento naman ng ating mga kababayang nanonood online. Dapat bang payagan tumakbo ang mga hindi tumutugon sa notices of disallowance? Roy Sarmiento, no. Ang isang gustong maging palamunin ng lipunan should not be afforded confidentiality and privacy. Ordinary citizens enjoy. Talaga naman palamunin ng lipunan. oo nga. Oo nga, no? Sa bagay, no? Pera namin yan. Sabi ni Martin Tan, dapat disqualified till mag-comply. Parang kay Bong Revilla, pinababalik yung pera pero nakakatakbo pa rin. 120 million pala yun, ano? Yung hindi pa Civil na liability, ibabalik. yes. This is from before. 2013 yung Hindi ito kidnap yung scam, hindi ikinakulong niya ngayon. Okay. Arnold Pascual, normal ang notice of disallowance. Just comply with lacking requirement. Yes, but the problem is, Arnold, they don't. Ayan. Sabi naman ni Chard Riz, binoboto naman ng mga tao dyan. So anong bago? Hindi kasi ninyo alam, sinasagot ko na. Hindi kasi ninyo alam. Kami rin ngayon lang namin nalaman na merong mga politiko palang hindi pinapansin yan. Rocky Coronel, dapat baguhin na ang qualifications sa mga kakandidato. Taasan ng kalidad, parang nag-a-apply sa Yun, trabaho. nabanggit kanina, kung may police, NBI clearance, dapat may COA clearance na. Kahit nga hardinero kailangan may ganon, driver. Oo. Di ba? Ito, laking pera pang hinahawakan, no? Correct. At saka sila ang nagtataguyod, sila ang kumukumpas kung saan pupunta ang buong bansa natin. Hay, ang bansang ito talaga. Marami pong salamat muli, Sir National Chairperson Angel Averia Jr.